Good morning to all of you, or magandang umaga sa inyong lahat na naman. So, nandito na rin ako sa aking bonsai garden. So, may kaibigan tayong nagtanong regarding paano ginagawa yung bonsai. So, ngayon, hindi ako magturo kung paano ginagawa yung bonsai. Ang akin lang, isi-share ko kung ano ang ginagawa ko sa aking bonsai. Kasi wala pa man akong papilis para maging guro or maging lecturer about bonsai making, no? So, ngayon, ang isi-share ko sa inyo is paano ko ginagawa yung exposed root ko nga bonsai materials. Then, nandiyan na sa likod or sa harap ko na may exposed root ako na ginawa. Then, I think 1, 2, 3, 4. That is 5. 5 yan nga exposed root. Nabidyohan ko na per slide. Ganyan ha. Parang slideshow. So, yun ang ipapakita ko sa inyo. Then, may dalawa ako dito nga exposed root nga parang na-reject kasi ayokong itsura ba. So, isi-share ko rin sa inyo. Then, ngayon, ang paggawa ng exposed root, ganito, i-demo ko lang, hahanap ako ng mga yung ginagamit ko, tapos hahanap ako ng bonsai materials, then process kung kaano ko nagsimula from the very beginning until the end. So, ang tagal. It took me around mga 3 to 4 years or 5 years. So, ang kailangan natin, kailangan tayo ng plastic o container na mahaba. So, container. Mahiyain. So, since tanggalan natin para kasi makuha niya commercialize. So, ito ang gagamitin natin. It is a container ng Coca-Cola. So, ang gagawin dito is kailangan tayo ng gunting. So, since ito ang ginawa ko sa akin. So, napalit ako ng gunting hait, pero sayang ang kuan. So, ito ang ginagawa ko. Ikakat mo itong yan. So, mas maganda yung yung alibali malaki katong 2 liters yata. Ito is ito lang kahaba yung maging exposed niya sa root. So, yan, bubutasan nyo. So, yan na, butas na butas. Tapos, hahanap tayo ng bonsai materials na para gawin natin exposed root. So, diretso na ito para itong live. So, ngayon, samahan ako ng aking camera woman dito para maghanap. Let's go! So, since hindi ako nakadala ng trowel, gunting ra ako nadala. So, dito tayo hahanap ng mga bonsai materials. So, kung wala tayong mahanap, yun ang problema. This is just the demo only. So, may nakuha tayong isa. So, ito. So, balik na ako doon. So, nakakuha din ako ng plastic kung saan ito ang base. Pero, usually, mas maganda yung malaki kasi maka-spread out siya. Pero wala namang makikitang malaki. So, ito na lang ang gagawin ko. So, punta na ako doon sa lamisa. Dali, rabitaw ko ayun. Saan ako dapit? So, hindi masyadong maganda yung nakuha kong bonsai materials. Pero, since this is only a demo, nahulog man. Nahulog ni Samot. So, ito na siya. Siyempre, tanggalan natin ng lupa para makita natin yung root, kung anong itsura ng root sa baba.
So itong nakuha kong bonsai materials is hindi maganda yung ano niya, yung design ng root niya. So ang ginagawa ko, like ito is naka-curve naman. If ever straight yung root, then maliit pa, ang ginagawa ko, ito siya. Winawire ko yung root kasi malaki naman ito. Yung before is nagawa ko is maliit pa yung mga root yan. So itong natira na wire, hindi ko ito puputulin, sayang eh. Tapos magdi-design ako sa direction ng root niya kung anong gusto ko na i-design. Yan. Then trowel. Ito na, lagyan natin ng soil. Ito akong soil na ginagamit is wala pa rin siya na-prepare, is alason pa rin siya kay dagan pang sagbot. Pero anyway, is ano man siya, kanang for demo raman. So, ganito ang ginagawa ko yan. So ito na siya yung root. Tanim ko dyan. Tapos lagyan ng soil. So pasensya na po sa soil na ginamit ko is hindi maganda. Although as sinabi ko na, it is a demo. So ito ang mangyari to, this is a exposed root. So ang mangyari dito is maging itong parang gawing cascade. So dahil kay matangkad naman, bali ito yung dito sa baba nga area, then ito yung sa base niya sa path in the future. Then dito sa taas, pag ma-establish na itong root, lumaki na, tapos sumasama na siya sa wire, puputuli, itanggalin ko na itong plastic na ito. So ganito, kay sobrang mang tangkad, puputula natin dito sa baba. Yan. So if ever kung ganyan katampad, pagtapos ilagay, so sobrang tangkad, so hindi magandang tingnan. So ganito yung itsura niya, maging dito pag labas ng mga shoot dito, diretso-diretso na yan paging cascade. So parang exposed root na maging cascade. So may ipapakita ko yung sinabi ko sa inyo na rineject kong parang mga exposed root na hindi ko nagustuhan yung forma. Itong isa, dalawa ito. Ang dami kong ginagawa na exposed root. Kasi naman itong uban. Ang nangyari is binago or nangamatay itong uban, din yung iba nangawala. So this, yung nag-prosper, arang 5 lang. So 7 itong lahat. So ito yung sabi ko sa inyo na yung paggawa ko na exposed root. So padool niya ang itsura. So ito ang itsura niya. Itong lahat na itong lumalabas is the root. Tapos winawire ko ito, galiko-liko. Yan. So itong process, hopefully ito is for the future or sa katagalan maging maganda ito. Pero hopefully lang maging maganda yan. Dami ng gamot na lumalabas. Then itong isa na naman, it's another exposed root. Yan. So dito na banda, supposed to be dito ko i-cut. Then yung nagawa pa ako, nagkamali ako, dito ko na-cut sa taas. So kaya ang nangyari dito is sobrang yangkaw. Supposed to be ganyan lang sana siya kahaba, maba lang. Then decided na lang this one na lumalabas kasi bati man lang tawon, i-drop na ko ni parang magit siyang exposed root na cascade. So yun ang itsura niya. So paki-focus yung madam, yung mga root ba kanin din na. So muna siya ay itsura. So itong paggawa ng exposed root, hindi siya basta mas kanabang dali mahuman, dugay siya ang proseso. As fact is may nag-comment sa akin kaibigan ko, sabi niya nga dili lalim, yung sinabi niya true Bisaya, dili lalim o hindi basta madali yung paggawa ng exposed root na bonsai compared to the ordinary bonsai. Kasi hindi mo alam yung direction ng root. Just nakita mo na sa slide yung kuan, parang tawag yung prediction. Hindi ka masasabing ganyan ang itsura. So for this morning, itabi ko na ito. Balik na ako sa aking paggugupit.
Then, yung sa akin lang, sinishare ko lang sa inyo paano ako mag-start ng expose root. Ito, ilagay ko lang ito sa tabi dahil iwanan lang kung ilang years hanggang ma-establish yung mga root dyan. Maging maganda na. Balik na ako dito. Then, hindi ko na may sali ito sa video itong dinidepollute ko na Ficus nana, tapos rewire ko. Tanggalin ko lahat itong dahon then para maging maliit. So for this morning, ito lang ang masashare ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang exposed root na bonsai materials ko dito sa aming bahay or sa aking bonsai garden. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.